Grapevine source. Ito po yung mga source na nasa lansangan lamang po o in short, chismis. Rumors, ito po yung mga balitang hindi pa napapatunayan o walang kasiguraduhan kung ito ay totoo. Hearsay, ito po yung mga napasa na kung kani-kanino, maaaring bawas o may dagdag na po ito. Street gossip, ito po yung source na on the spot nyo po nakikita o on the spot nyo narinig. Underground characters naman po yung mga criminals o yung mga prisoner o mga ex-convict na mga kriminal na kaalabas lang po sa kulungan. By elicitation, dito po nakuha mo na po yung mga kailangan mong impormasyon kahit hindi mo pa siya tinatanong. By confession naman po, dito naman po inaamin niya po na andun siya sa crime scene at siya rin po ang gumawa ng krimen. By admission naman po, inaamin po niya na sa crime scene siya pero hindi po siya yung gumawa ng krimen. By description of eyewitness, physical show up, and police lineup. Sa physical show up po, isang tao lang po ipapakita sa nakita o sa biktima para makita kung ito talaga yung suspect. Sa police lineup naman po, ito naman po ginagawa sa police headquarters. Dito po yung suspect ihalo sa 7 o hanggang 10 para masigurado kung kilala talaga nung biktima yung suspect. Portrait parley, verbal description of witness. Dito lang po, dinidescribe mo lang po o sinasabi mo lang yung itsura ng suspect na gumawa ng krimen. Rogues gallery. Dito naman po may mga record na po sila sa police station. Tapos ipapakita po sa inyo ng police kung andun po o may record po yung suspect na gumawa ng krimen. By artist cartographic sketch. Dating tawag sa facial composite. Dito naman po sa facial composite, i-describe mo yung muka ng suspect tapos i-sketch po nila o i-drawing. Sunod naman po, general photograph. Ang dating tawag sa computerized facial composite. Dito naman po, technology na po yung ginagamit. Kunwari po sasabihin mo, matang silong, isasalpak lang po yun sa computer. Tapos, ayun, ganun lang po yung magiging trabaho ron. Hindi na po sila nag-sketch. By means of circumstantial evidence, also known as indirect evidence. Dito naman po yung mga pinagtagpi-tagpi na statement para makagawa ng isang solidong ebidensya. Kuwari pa may nangyaring krimen, tapos nakita nyo po ako na pumasok sa lugar na yun kung saan nangyari yung krimen. Tapos may nagsabi rin po na, oo nga, nakita ko rin siya. Tapos kunwari po dala ko yung gamit nung namatay o pinatay o ginawa ng krimen dun sa pangyayari. O kaya po may nakitang fingerprint ko. Tapos sa mga dahil po sa mga ganong statement, mas nagiging madali po para mahuli yung criminal. By means of associative evidence, ito naman po yung mga ebidensya na maaaring makapag-link kung sino yung gumawa ng krimen. Example po nito yung fingerprint, buhok, mga clothing fibers, and DNA.